nasod ng Maynila. Ampong sa gigilid ni Raha Sulaiman. Inaanak ni Magat Salamat. Sinuplayan ng talya-talyasing lugaw ni Dato Pitunggatang. Pinaghele at inugoy-ugoy sa duyan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Puseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salungga at tinuruan ng good manners and right conduct ang anak ng Tondo. Sa banda Rene, si Rene Jose. Dito sa Pitunggatang, sa tabi ng uyan, makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. Direct from the Iberian Peninsula, iniluwa ng Bulkang Krakatoa. Sumadsad sa pampang ng Zambales, sinalpok ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Obando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas at Don Quixote. The one and only Hijo de Relámpago, El Torito sa Bandarian, Señor Pacheco Niño de España. Tubig! Kaya na pa sigaw ng tubig to si General Mora. Bibigyan kita ng tabo. Bumili ka na naman. Talaga bilib na ako kay General Mora. Ito po, walang problema raw sa tubig. Basta, ang pinapaligo niya, mineral water. Pero may mga issue ngayon, ha? Yung mga marami ho nagsasamantala daw, ha? Kaya ito pong Department of Trade and Industry, dito sa problema natin sa tubig, marami naman nagsasamantala. Huwag naman ninyo samantalin ang krisis natin. Mamaya nga pag-usapan natin yan. Pero bumati muna tayo sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas na sa gitna po ng tindi ng problema sa tubig. Tubig! Patuloy pa rin po sila nakatutok dito sa ating palatuntunan sa doble banda ngayong araw na ito. May schedule ba tayo ng mga mawawalan ng tubig? Pakicheck nga natin. Ning, pakicheck natin yung mawawalan ng tubig, para maglagay tayo ng mga schedule para at least yung rationing at saka yung alam nila na wala sila ngayon at mamaya pa sila magkakaroon ay pati una pa lang alam na nila. Kailangan natin ito ngayon dahil dito tayo sa krisis, sa problema natin sa tubig. Kaya sa mga po ninyo kami hanggang alas 5:30, ito pa rin ang Doble Banda 2019 sa pangalan ni Karen E. Jose. Ito pa rin po si Senyor Ray Pacheco, ang inyo pong magiging kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika, kasama po ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ para sa mga latest report natin. Gaya na nabanggit namin sa inyo, dahil problema natin ng tubig, ngayong araw, ngayong itong panahong ito ng taginit, ngayong El Nino phenomenon, wag naman samantalahin ng ilan nating mga kababayan. Sapagkat may mga report daw, yung nagtataas ng presyo ng ilang bilihin, bunsod po nitong nararanasang kakulangan ng supply ng tubig sa mga lugar dito po sa Metro Manila. Nangyayari, ginagamit na dahilan, di ba, Engineer Mora? Ang mahal ng tubig ngayon walang tubig Kaya, magtiis kayo kung bakit ganyan ang halaga ng binibili nyo. Huwag naman. Kasi po, may mga report daw, hinggil sa pagtaas ng presyo ng, tinan mo, alam mo, talagang yung economics na yan, laging pinaiiral When the demand is high, when the demand is high, and the supply is low, what happened to the price, Engineer Bora? What happened to the price? Yan ang logic at yan po yung tinatawag nating pinaka law of supply, the laws of the law of demand and supply. Yan ang nangyayari. Tama ba? Sa economics natin. Na kung saan kapag oras na malaki ang demand, sinasamantala po ang demand. On the air ako, sige, kung ano man yung plano mo, i-text mo lang ako. On the air ako ngayon sa radyo. Okay. Ayan kung ano man ang demand kung ano man yung demand, tumaas ang demand, at nagkulang ang supply, sinasamantala nila ang price, ang presyo. Tama ba, Engineer? Ganun ang nangyayari. Kaya may report po tinatanggap ngayon ang DTI hinggil dito sa pagtaas ng presyo ng timba. Isipin mo, bakit namamahal ang timba? Lahat to ngayon, dahil sa kakulangan ng problema natin sa daloy ng tubig, gumagamit to ng timba.
drum. Ha? Ang dami yung bibili ngayon ng drum at saka ng timba. Ako lang eh. Kabibili lang namin ng timba eh. Kapon, bumili ako ng timba eh. Mabuti naman, buy one, take one yung nakuha ko eh. Na timba. Buy one, take one. Dito sa may bandang area. Drum. Ayan o, ha? Ang purified water. Ayan, mag-ingat ka. Si Engineer Mora po namin, ang pinaliligo po niya ay purified water. Pinagmamalaki pa po niya sa akin. Pero hindi niya alam, sasamantalahin yan. Magiging mahalaga na ngayon yan. Pagiging presyong ginto na yung purified water mo na yan, Engineer Mora. Pero alam ko, kayang-kaya mo yan. Marami kang pera. Paano naman kami walang pera? Ikaw naman, kinukumpara mo kami, papasikat ka pa, nakatawa ka pa dyan, nakangiti ka, samantala kami nakasimangot lahat dito. Dahil nag-aabang kami ng rasyon ng tubig, at patabo-tabo lang kami, at patimba-timba, ikaw, pabote-bote ka lang, ay yabang mo. Ha? Sipin nyo, ang ligo nito, pabote-bote pa. Plastic bottle pa. O yun, pinakita pa. Gano'n kalaki? Pang galon. Sipin nyo, pagalon-galon lang daw ho siya kung maligo. Ha? Ayan po. Nabamahal po yung purified water, maging mga bilihin daw po sa mga karinderya ngayon ay napapamahal din. Baka naman samantalahin yung mga nagtitinda sa karinderya. Alalahanin nyo, sa karinderya, dyan humura yung mga binibili natin mga ulam. Tulad ni senyor. Lagi ako bumibili sa karinderya. Pag hindi kami nakapagluto ng lab ko, doon ako nagpupunta sa karinderya. Alam nyo kung saan ako nagpupunta ng karinderya? Diyan, kay Senyor Kano, at saka kay Aling Diding. Diyan may karinderya sa amin sa may Kawayan. Kaya diyan ako bumibili. Doon sa karinderya nila. Mura na, masarap pa. Di ba ka, Diding? Di ba ka, Diding? Tsaka Senyor Kano? Yan. Ayan, lagi yung nakikinig sa atin yan. Yan. Purified water, masyado sinasamantala ng iba yan. At nilinaw po ng DTI, hindi ho saklaw ng ahensya ang mga nagbebenta ng water containers at mga nagnenegosyo ng water refilling stations. Kaya ang mga lokal na pamahalaan niya ay may otoridad na magbantay sa mga ito. Bantayan niyo mabuti. Baka marami po ang mga nagsasamantala. Posible din anya makulong. Ito tandaan nyo. Kulong kayo nito at magbubulta kayo ng 5,000 hanggang 2 milyong piso. Tandaan nyo yan, ang mahuhuling nagbebenta ng mga naturang bilihin sa mas mataas na tinatawag na regular price na itinalaga ng ating gobyerno. Yung regular price niyan, pag tumaas ho dyan, may multa kayo at dekulong kayo. Okay? Kaya huwag niyo samantalahin yan, ha? Mga amigos at mga amigas. Huwag niyo samantalahin ang paghihirap ng ating mga kababayan. Makisama kayo. Ha? Makisama kayo. Dahil pare-pareho lang ho tayo. Yan ang domino effect nitong pangyayaring ito na tayo ay kinapos ng tubig. Kaya epekto ito na dapat ay lahat tayo ay magkaisa. Dapat dito pagkakaisa at saka coordination. Ha? Dapat ba? Pakikisama. Na huwag yung sasamantalahin. Di ba? Tama ba, Engineer? Tignan niyo si Engineer, hindi nakikisama siya. Kaya mineral water ang pinaliligo niya. Pakawatindi nito. Nakikisama daw siya, mineral water. At galon-galon pa raw kung maligo to. Ginagawa mo shower, ha? Sobra ka, ha? Magbabalik po kami, ha? Sandali po lamang. Pag-usapan pa rin natin yung tubig. Rene Jose, Senyor Pacheco. Senyor Pacheco, Rene Jose. Doble banda, doble ganda. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, 45 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang doble-doble banda. Ayan, dahil sa kakulangan ng tubig, pinag-aaralan na raw po nitong Bayan Muna. Nako, ito po yung party list ni Nery Colmenares. Pinag-aaralan na daw po nila kung paano sila magsasampa ng class suit laban sa Manila Water Company. Bakit? May kasalanan ba rito ang Manila Water sa nangyayari? Hindi natin alam, ha? Pero ano yung pinag-aaralan nilang class suit? Meron bang problema rito na may problema bang ginagawa ang Manila Water? At dumudulog ngayon sila
upang humingi daw ng legal na remedyo sa dinaranas nilang kalbaryo. Tingnan nyo muna, kung nararapat ba yung gagawin yung class suit sa kabila na ito ay force majeure, kasi hindi natin alam force majeure ba to? Pwede ba natin kausapin si Jeric Sevilla? Kung meron meron ba silang nilalabag sa nangyayaring problema na nangyayari ngayon sa Manila Water para sabihin natin na pwedeng sampahan ng class suit itong Manila Water? Iginigit po ngayon na nila yung pagtutol sa, ewan ko nasasabay daw ito sa pagtutol nila sa Kaliwa Dam Project na sinasabing tugon sa kakulangan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Tila ginagamit ng administrasyon daw ang kawalan ng tubig mula sa Manila Water Company para bigyang katwiran ang multibilyong pisong dam project na popondohan ng China. May connection ba yan dyan? Mamaya nga, alamin nga natin. Bakit? May kasalanan bang, ang alam natin, force majeure ito. Pag sinabi natin force majeure, walang magawa rito ang Manila Water. Tama ba? Tama ba, engineer? Iba yung, meron kayong magagawa, ay ayaw nyo gawin. Pero ito, hindi wala kayo magawa dahil kalikasan po yung tubig Hindi naman gawa ng tao yan Di ba? Nagkulang. May magagawa ba ang Manila Water? Hindi ko rin alam Meron bang kasong dapat sampahan? May pagpapabaya ba silang ginawa? Okay. Pero, besides, tingnan muna natin at baka may report tayong tatagapin muna kay Patrol 7, Jill Resonto. DWIZ Patrol! Anong balita mo, Jill? Tubig o budget? Dalawa lang. Deng Baksya. Baksya. Ano ba? Talaga ba sunod-sunod na yung problema natin? Hindi naman tayo titigilan ng iba't ibang problema? Ipinahayag ni Congressman Xavier Romualdo, chairman ng Good Government Committee, na humingi na raw sa kanila ng kopya, advance copy, pantanggapan ng Ombudsman, hinggil sa committee report ng Good Government at Health Committee ng Congress, kung saan nirekomenda na pakasuhan na itong si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino, dating Health Secretary Janet Garin at Budget Secretary Butch Abad, may kaugnayan sa manumalyang transaksyon o purchase ng Deng Baksya. Na ay naman kay Presida Cosa ng Pao ay naging dahilan yung pagturok doon sa mga bata, naging dahilan din muna ng kanilang kamatayan. Sinabi ni Romualdo na lumiham sa kanilang tanggapan ng Ombudsman, hindi niya tinukoy kung sino roon, at na-receive ito ng tanggapan ng Good Government ng Congress at humingi ng advance copy ng kanilang committee report ng dalawang committee ng Congress, Good Government at yung Health Committee, kung saan nagrekomenda kasuhan itong si Aquino, Garin, tsaka Abad, administrative tsaka criminal cases sa Deng Baksya purchase. Subalit sinabi ng kongresista na hindi muna na pwedeng ibigay ang kopya dahil kinakailangan muna na aprubahan sa plenary ng Congress sa pagbubukas yung huling session dito sa Mayo. Ang committee report, kapag na-aprubahan ng committee report, saka na i-submit ito sa tanggapan ni Ombudsman Samuel Martires para naman siya ng formal na i-rekomenda ng Kongreso sa magitan ng plenary ang filing ng charges laban kay Aquino, Abad at Garin. Ito si Patrol 7, Jill Reson, nag-ulat para sa DWIZ. Mitologas, balitang sigurado tapos sa serbisyo komentary ni Bruno. Hindi pa tayo maayos-ayos dito sa problema natin sa tubig. Sa tubig, akalain mo ngayon, ngayon, yung domino effect ng tubig, alam niyo ba kung ano yan? Yung Deng Baksya, nauna na po yan Pero ngayon pa lang, ewan ko, hanggang ngayon, wala pa rin resulta ang Deng Baksya natin, At isipin niyo mabuti, na ngayon, pinag-aaralan pa natin kung anong magiging side effect. Itong, hindi side effect, ang domino effect, dito pong problema natin sa tubig. Isipin niyo, ngayon, ay namumroblema tayo sa may nagsasamantala sa bilihin. Ayan. Problema pa natin yung sunog. Ito, isipin nyo, ang BFP, ang Bureau of Fire Protection na kung saan dahil dito po sa krisis sa tubig sa bansa, dulot ng El Nino phenomenon, ay nagsasabi na nababahala na rin sila. Dahil sa tumitinding krisis sa tubig sa Metro Manila at sa mga karating ditong lalawigan. Dahil kapag may sunog, saan kukuha ng tubig ito? Di ba? Tama ba, engineer? Malaking problema. Dahil kasi, miski na yung fire hydrant natin kahapon nga, nakita nila, wala nang mapagkunan ng tubig. Hindi na mukhang salat na sa tubig, pati yung fire hydrant natin. At kung papansin ninyo, sabi ho nitong
paliwanag po ito pong paliwanag ni De Los Reyes na siyang Fire Inspector Fire Inspector Jude De Los Reyes na tagapagsalita po ng Bureau of Fire Prevention, na tila nakahanda rin sila sa posibilidad ng sunog sa mga lugar na walang supply ng tubig. Paano paghahanda gagawin nyo? Yun ang hindi ko maintindihan. Sabi daw nila, may posibilidad, kaugnay nito, nakahanda naman kayo. Paano kayo nakahanda? Wala kang tubig. Saan kayo kukuha ng tubig? Sa imburnal? Pwede bang gamitin ng tubig sa imburnal? Pwede ba, engineer? Magtiis-tiis kayo dyan. Ako, hindi ko maintindihan ito, Pero ito, malaking problema to. Hindi basta-basta na sasabihin natin, madali lang ang lutasin ng problemang ito. Pag ganitong tayo salat sa tubig, maraming epektado sa tubig. Ano yan? Ayan, namumblema ang Department of Health. Saan? Sa kakulangan ng supply ng tubig, ano nangyayari? Bunsod doon ito yung pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, problema natin, di ba? At ito pa, ang nagiging problema natin, yung problema ng sakit ng tigdas. Alam niyo yung tigdas, kailangan niya tubig. Tama ba tayo, Neng? Opo. Tigdas, tubig. Ang problema. Pag kulang ang tubig dyan, tigdas ka, parang bulutong din yan . Ang tigdas, kailangan yan, tubig ang kailangan yan. Yan ang problema, yan ang point natin. So, kung wala tayong tubig, tigdas. Paano yung mga nasa bilangguan? Nako, yung mga nasa bilangguan na lalo na yung medyo ang bilangguan marami na nakabilanggo. Yung nakatayo lang habang natutulog, nakahubad pa yan ano ang ipaliligo natin diyan? Pag dumarating yung tag-init, ang problema ho natin, alam niyo kung ano problema natin diyan, Engineer Mora? Anong sakit ng mga bilanggo? Ano? Alipunga? Hindi Ano? Pigsa! Isipin mo yan. Wow! Pigsa po, senyora. Pasensya na kayo sa mga kumakain. Ano itsura ng pigsa pag napisa? May mata pa yan. Nakaw! Por 10%. Ewan ko na. Ewan ko kung ano. Magkakaluwagan po ang pigsa sa loob ng bilangguan. Lalong-lalo na po itong problema natin ng kakulangan ng tubig. Problema natin talaga. Mamaya, baka makuha natin itong Manila Water, Tingnan mo nga, ano ba, meron ba silang kapabayaan para masabi natin naghahanap na po ng class suit laban po sa Manila Water? Meron nga ba? Yan ang isa ng mga isinasaalang-alang ho natin na mga problema ngayon. Puro problema tayo ngayon, Magmulaan po talagang sabi nga ng iba, mawalan ka na ng kuryente, huwag ka lang mawalan ng tubig. Tama ba? Mabuti naman itong mga kasama ko rito, mabango-bango pa rin. Medyo kaya tinatawag ko yung isa dun sa mga kasamahan ho namin dito. Tinitingnan ko lang kung may mga amoy-amoy ho na wala pa na. So far ho, natutuwa naman ho ako rito sa loob ng studio. Mukhang sa kabila ho ng patabo-tabo lang ho kami rito. Totoo ito Totoo yung sinasabi namin Kasi hindi ho biro yung aming kinukwento sa inyo na tabo, patimba-timba. Yan ho ang buhay ngayon dito sa lugar ng Metro Manila, sa ilang lugar ng Metro Manila. Lalo na po itong lugar ng Pasig, Mandaluyong at ilang kanugdog na lugar sa Quezon City. Yan po ang nararanasan nila. Yung mga sineservisyohan po ng Manila Water. Ang pinagtataka ko, bakit yung Maynilad, ano kaiba ng Maynilad at saka ng Manila Water? Yun ang gusto ko rin malaman. Bakit ang Maynilad nakakapag-supply ng maganda at ang Manila Water ay hindi? Ano problema? Mukhang yun ang hindi lumilito na kaliwanagan. Ano naging problema? Isa lang naman ang pinagkukunan ng tubig niyan, Angat Dam. At ang Angat Dam ay hindi pa umaabot sa critical level. Bakit ganito? Bakit meron tayong nararanasan na ibang lugar at nakagaya ng sineservisyohan ng Manila Water na nagkukulang ng tubig? At yung sineservisyohan ng Maynilad ay wala. Pwede ba natin interview yung dalawa? O ano sa dalawa doon? Kung ano yung Maynilad o yung Manila Water. Pwede? Pakisuyo? Jean? Pwede. Kung makuha mo Maynilad, maganda kong tanungin din. Ano ang kagandahan sa inyo? Bakit kayo ay walang problema? Ang Maynila ay meron. Di ba? Ang naging kaiba nyo lang naman D. Maynila, Maynilad. Di lang naman ang kaibahan yan Di ba, Jean? Isang letra lang Yung isa, Maynila. Yung isa, Maynilad. May D lang
nilagay niya lang ng D. Katapos nakapag-serbisyo yung Maynila ng tama at ang Maynila o ang Manila, hindi dagdagan nyo kaya ng D yan, baka sakali. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang nasa likod niyan. Ha? Yan po, kaya pinag-aaralan po natin din at bakit sa kabila nito, marami po mga problema tayo na kinakaharap, hindi lamang po yan, pati ho budget natin, 40% nakikisabay pa. Ewan ko ba kung bakit naman itong budget na kailangan natin Eto nga, nagkakalituan daw, nililis daw ng Kamara. Ewan ko kung sino nagsasabi ng totoo dito. At sa ngayon, sa kabila ng kinakarap natin mga problema rito sa tubig, sumasabay pa itong budget natin na ngayon ay deadlock na naman. At dahil sa hindi yung pagkakaunawaan sa pagitan ng Kamara at Kongreso hinggil sa 2019 National Budget. Ang sabi daw po ni Senador Tito Soto, palusot lamang ng mga kongresista yung sinasabi nilang itemization. Eto rin, kami rin pong mga ordinaryong mamamayan, wala rin kami naintindihan sa nangyayari dyan sa Kongreso. Tungkol sa budget, may naintindihan ka? O wala. Lahat kami, tanungin nyo yung mga tao, mga ordinaryong tao, ano ba nangyayari sa budget? Ba't wala pa ho? Keso may itemization, meron kayong kung ano-ano mga paningit-ningit, hindi nga mo namin naintindihan kung ano sinisingit nyo dyan Kami iba lang na naman namin singit Pag kami sumingit, doon kami sa MRT, nakikisingitan, di ba? Yun lang alam namin Kung paano kami makakasingit para hindi kami mahuli sa trabaho. Ayan, puro singit to ang ginagawa namin. Nakikisingit din kami ngayon sa Villa Balde. Kasi Villa Balde ngayon Dahil sa pagkuha namin ng tubig, nakasingitan din yan. Nako, wag naman sana mag-away-away sa pagpila ng tubig Yung mga Villa Balde nating mga amigos at mga amigas, maging tayo, konting pagtitimpi. Pero kaso, minsan, yung init ng ulo natin, nadadala ng init din ng panahon. Tama ba? Kaya konting pagtitimpi tayo, relax. Medyo, ang hirap din mag-relax, Basta mainit ang panahon, tapos wala kang mainom na tubig, tapos nag-uunahan kayo. Nagsisingitan kayo. Okay, sandali po lamang. Magbabalik ang Doble Banda. Rene Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda, simply laughable. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line, 0918-350-2378. Philippine Standard Time. Baka ikaw nakita, hindi ako. Oras po natin, 5:00 na po ng hapon. Ang tindi ng komentaryo. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Okay, tuloy-tuloy tayo. At 4 minutos na po makalipas ang 5:00 ng hapon. Bitay, ibalik daw. Wow. Pinababalik ang Bitay, engineer. Kung maaari daw, ipabalik lahat daw ng mga tumatakbo ngayon sa eleksyon. Hindi daw magangako kung hindi magbibigay, kung kasama daw sa kanilang pangako na ibabalik nilang Bitay, wag niyong iboto. Isipin niyo yan, yung kasi po yung nangyari doon sa winasak ang muka na nagtamo po ng 30 saksak at halos wala ng laman ang lalamunan, 16 anyos pa naman to, na babaeng natagpuan ng patay. Nilinaw po ng pulisya na hindi nawala ang laman loob ng biktima. Halos wala ng laman ang lalamunan niya. Wow. Ano yan? Aswang? Aswang kaya yun? May aswang ba? So yan. Baka ang inaalala dito ng presidente, baka ito ay dala ito ng pinagbabawal na gamot. Pwede. Kasi yan ang ngayon ang demonyo sa atin Yung pinagbabawal na gamot na yan. Kasi isipin nyo yung resulta ng autopsya na isang malalim na saksak sa leeg ang tinamo ng biktima. 9 na upper extremities at 20 sa iba't ibang bahagi ng katawan. Gawa ba ng matinong tao yan? Tama ba, Engineer? Engineer Mora? Kaya kaya po ngayon ay belid na raw umano ang mga otoridad sa pagkakakilanlan nito pong pangunahing suspect sa krimen, pero hindi muna nila ito dinidetalye para hindi daw maepektuhan ang isinagawang operasyon. Pero sa 100,000, alam niyo ba kung ano na ginawa? Tinaas na nga po 1 milyon ang pabuya
ng lokal na pamahalaan sa sinumang makapagtuturo para madakip ang mga salarin. Kaya ngayon, eto po, dapat daw ibalik na raw po ang bitay. Wow. Sumasabay naman itong krimen natin sa kakupasan natin ng tubig. Tayo nga ngayon hindi nga natin malaman at sumasabay din ang budget natin. Nag-aaway itong ating mga magigiting na mga congressman at saka sa Senado habang nagkakagulo tayo sa problema natin sa tubig. Hindi natin malaman. Meron ba tayo makukuha, Jean? Jean, wala pa ba? Sa side ng ng Maynilad at Manila Water? Para malaman natin kung ano na talaga ang status at bakit nagkaganito. Kasi hanggang ngayon walang punot dulo. Basta nangyayari, lahat po yan, concessionaires natin yung dalawa. Tama? Pero ang hindi may paliwanag, bakit ano ang kaibahan ng Maynilad sa Manila Water? Na pareho naman ang pinagkukunan ay Angat Dam. Tama? Wala naman yung Angat Dam sa critical level. Bakit yung Manila Water ay nagkaroon ng problema sa daloy ng tubig? Bakit ang Maynilad walang problema? Yun ang gusto natin linawin. At ano ang ginigit ni Colmenares na naghahanap sila ng daan para hanapan sampahan ng class suit ito pong Manila Water. Sa anong dahilan? May kapabayaan po ba ang Manila Water? Kumpara po sa isang concessionaire na kagaya ng Maynilad? Nagtatanong lang po tayo. Tinatanong din natin at gusto rin natin alamin bakit nagkaganito ang daloy ng tubig o ang daloy ng tubig, ang serbisyo ng tubig ng Manila Water kumpara po sa Maynilad. Ano ang kaibahan nilang dalawa? Iyon. Tama ba, Engineer? Kasi walang linaw yan at yan po ang mga iimbestigahan daw ata sa Senado. Dahil may planong imbestigahan ngayon sa Senado yan, alamin anong pinagmulan. Alam nyo, bago nyo imbestigahan sana ang tubig, imbestigahan nyo rin muna yung pwede ba paki-imbestigahan nyo rin muna yung budget natin, bakit to hanggang ngayon nakatenga pa rin. Yan, nakatenga pa rin. Pag ganyan po sitwasyon natin, hindi ko malaman kung ano po ang gagawin natin. Eto pa, dahil dito, isipin nyo ang daming magiging epekto ng El Nino phenomena natin, Engineer Mora. Ito, yung nalalapit nating eleksyon. Kailan ang eleksyon? Mayo. Ayan hindi natin alam kung hanggang Mayo ay abot na abot ang tubig natin. Pero sabi nga ng COMELEC, puro naman salita, ito namang mga salita ng ating mga kinaukulan. Pag nagsasalita sila, parang kala mo totoo. Pinaghahandaan na po namin. Yan, parang ganun Kala mo nakahanda naman. Pag nandun, problema. Pinaghahandaan na po namin ang magiging epekto ng El Nino sa panahon ng eleksyon. Uy, talaga? Baka bukas baka nawa, panay problema marinig namin sa inyo, Ang ganda niyong pagsalita. Pinaghahandaan na po namin ang mangyayaring epekto ng El Nino sa panahon ng eleksyon. Talaga? Director James Jimenez, baka bumalik sa bibig mo yan. Bago mo bitiwan, siguruhin mo muna. Kasi puro kayo magandang pakinggan sa media, nakahanda na kayo. Ito babasahin ko ulit kung tama ito. Nakahanda kami sakaling maging manipis ang supply ng mga planta ng kuryente sa bansa sa panahon ng eleksyon. Sigurado kayo? Kaya niyo yan? Okay. Kami, simisiguro lang kami. Baka kasi bumalik lang sa inyo ang sinasabi nyo at hindi nyo ngayon may paliwanag. Matapos yung sabihin na, handa na kayo. Kabilang daw sa paghahanda. Sige, tingnan natin. Pakinggan nyo kung ano yung paghahanda ng COMELEC, Kasi sabi nila, handang-handa na kami. Para silang Boy Scout. Laging handa. Okay. Handa na po kami sa pakikipag-dialogue sa mga power producers. Makikipag-dialogue lang pala kayo sa power producers. Ano ngayon kung makipag-dialogue kayo? Para mailatag nila ang kanilang contingency plan at hindi mabalam ang proseso ng halalan. Pakinggan yung mabuti yan sinasabi na yan ni Director James Jimenez. Makikipag-dialogue sila para daw hindi mabalam ang proseso ng halalan. Tingnan natin kung walang mababalam sa proseso ng halalan. Pag may nabalam, babalikan namin ulit kayo, Director James Jimenez.
Kaya ibig sabihin, hindi totoong nakahanda kayo. Hindi totoo na talagang handang-handa kayo. Baka pwede nyo sabihin lang, sinisikap namin ang aming magagawa dahil hindi namin alam kung ano magiging kahinatnan sa darating na panahon. Hindi nyo kontrolado yan eh. Hindi nyo kontrolado ang init ng panahon. Hindi nyo kontrolado ang El Nino. Alalahanin natin. Tama ba? Tignan mo, sinabi ni Jimenez na nakadesenyo naman ang vote counting machines para sa mas matagalang gamit. Maliban pa sa meron silang nakahandang generator sakaling magkaroon ng power interruption. Okay, mas maganda yan. Kung meron talaga tayong generators sakaling magkaroon ng power interruption. Kailangan lamang anya, makakuha sila ng maagang impormasyon. Yan ang importante sa lahat mula sa mga power producers para maipwesto nila yung mga generators sa mga maepektuang lugar. Okay. Yan ang importante ngayon dyan. Sana po, Director James Jimenez, nakaready po lahat yung ating ipopwestong mga generators. Para sigurado tayo, kung makukuha na natin na itong mga power producers ay medyo may kakulangan at hindi nila magagawa, nakasapo na yung mga generators natin. Ayun naman pala may generators Yan ang importante sa lahat. Ang generators natin, sapagkat langis naman yan. Langis naman ang gagamitin natin dyan. Diba? Wala tayong magagawa Diba? Yun lang naman ang magagawa natin dyan Generators. Para ma-counter natin. Pa-counter natin yan. Tinamaan ang kakulangan ng ating mga power producers. Wala naman tayong magagawang iba saan kayo kukuha? Ang problema natin yung tubig Ang tubig talaga, hindi ko malaman Wala naman tayong generator ng tubig May generator ba ng tubig? Wala. Yan ang problema ngayon, ang tubig talaga. Dahil kasi lahat, ang tubig natin kinukuha sa dam. Dam you do, merong dam Dam you do. Yung dam mo, napakabigat natin ng dam ngayon. Ngayon pa ba tayo maghahabol sa dam? Kung wala ng tubig ang dam, problema Talaga si Engineer Mora. Si Engineer Mora sarap ng buhay Patawa-tawa lang Kasi naliligo lang to ng mineral water Daig mo kami patabo-tabo lang kami. Saan kami kukuha talaga ng tubig Wala namang generator ng tubig Mabuti yung kuryente, meron, kahit pa paano. Ayan, mabuti naman at meron pala generator dito ang Comelec na naka-ready. Ayan, yan ang abangan natin ito pa. Ano pa ang mga inaabangan natin na mga problema? Ang dami naman natin problema talaga. Hindi naman tayo titigil sa problemang ito. Ewan ko. Basta, kala ko, pag dating ang tag-init, kala ko naka-ready na tayo rito. Dahil maaga pa. In-announce na yung El Nino phenomenon. Maaga pa lang sinabi na Ewan ko ba kung bakit na-overlook ata natin ito. Pero ito kasabay ng mainit na panahon po, mainit din ang mga ulo ng mga residente. Hindi nyo mayaris yan. Mainit ang ulo ng mga residente natin. Nakita nyo? Lahat sila, puro mga stressful. Nakita mo? Napaparid mo sa TV? Epektado ng kakulangan ng supply ng tubig. Ngayon po, nais ng pamunuan ng Senado na maimbestigahan ang sitwasyon. Ano ba ang iimbestiga ng Senado? Yun ang gusto natin malaman. Dapat daw malaman kung ano ang problema at kung sino dapat managot sa kakapusang ito. Yun ang gusto ko rin malaman Di ba? Tinatanong ko nga. Jin, wala talaga makuha ka? Wala ka makuha sa dalawa? Jin, wala ka makuha sa dalawa? Ayaw magsalita pareho? Kasi, uunahan natin ng gusto ko unahan ng Senado. Kasi alamin nila, imbestigahan nila bakit din. Malaman ang problema. Bakit at kung sino mananagot. Kasi hindi tama na hanggang reklamo lang ang publiko at maghintay ng rasyon at kung kailan magkakatubig sa gripo. Ang alamin daw natin, yung pananagutan. Ayan. Yung pananagutan. Yung sa kabila, Maynilad, wala? Ang Maynilad, wala? Para gusto ko lang malaman Baka kasi, yung pananagutan sa mga water regulator sa kanilang mga customer. Kasi po, inatasan po na ang concerned committee ang magsagawa ng investigasyon. At hindi na rin katanggap-tanggap na isinisisi sa El Nino ang water shortage. Okay, kung sa El Nino talaga yan, that will be force majeure. Tama? Force majeure. Hindi natin kayang kalikasan. Hindi na, yan ang tinatawag nilang act of God. Kalikasan na. Yan ang tinatawag nilang act of God. Pero tanong, bakit yung isa meron?
Yun lang naman ang pinagtataka namin. Bakit yung isa wala? Bakit hindi sabay na pareho may problema? Yun. Yun lang naman ang pinagtataka namin. Magbabalik ang doble banda. Sandali po lamang. Rene Jose, Senyor Pacheco, Senyor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda. Chico, your funny bone. Para po sa inyong mga text messages, ang aming text line 0918-350-22378. Philippine Standard Time. 16 minutos, makalipas ang alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang doble banda. Oy, 18 minutos na, senyora. 18 minutos na po sa kabila ng mainit na panahon natin. Ay, nagpapasalamat tayo sa patuloy na pagsubaybay pa rin ng ating mga amigos at mga amigas habang paypay ng paypay. Ang hirap, ano? Aircon ware. Yan ang aircon ware na tinatawag natin, yung paypay. Paypay lang ng paypay, ha? Dahil umpisa pa lang ho yan, senyora. Nang mainit na kalagayan ng panahon natin, habang tayo, yung iba paypay ng paypay, yung iba ho nakapila sa tulo balde, pila balde, ha? Nag-aabang ng supply ng tubig, ang mga nagsusupply po, yung mga bumbero, tama? Kaya dapat nagkakaroon tayo ng ng mga tinatag ng mga announcement kung paano po ang mga mangyayari dito sa mga supply ng tubig at saka kung alin po yung walang tulo ng tubig. At kailangan po natin laging alalayan, ha? Teka muna. May report ulit at nagbabalik si Patrol 7, Jill Resantok. Jill? DWIZ Patrol! Yung mga matitinding kakampi ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo na ang nagsasalita. Ngayon. Para naman batikusin itong si Senator Panfilo Lacson, kasunod naging pahayag nito na ang dating speaker daw si Arroyo ay maaring makasuhan ng falsification kung sakaling mapirmahan ito ang proposed 2019 na budget. Ang numero unong loyalista ni Arroyo, si Deputy Speaker Congressman Pastor Pichay, na nagsabi na tila desperado na raw itong si Lacson dahil halos araw-araw may binibigyan na pahayag laban sa dating Pangulong ng Speaker na si Arroyo. So sa pinlang budget at yung pinakabagong kahapon ay yung falsification daw. Pwede makasuhan si Arroyo kapag ipinilit pa rin pirmahan ang naturang budget. Sinabi ng kongresista o ni Pichay na tila nakakalimutan ni Lacson na ang di lamang ang kongreso kundi ang mga senador din ang siyang bumabalangkas ng budget at pipirma rito. Kaya kung ito man ay mapirmahan at posibleng sila rin ay malagay sa liability. Sinabi nitong kongresista na dapat daw itigil na lamang nito si Lacson ang kanyang matinding galit sa dating speaker at ngayon dating Pangulo na ngayon speaker na si Arroyo. Lumalabas niya na may personal na galit itong si Lacson kay Arroyo kaya hindi tinatantana ng mga nakaraang araw hanggang sa kasalukuyan. Kanyang sinabi na ang kagustuhan ng Kongreso ay matapos ang proseso ng budget. Subalit habang ito ginagawa ng Congress pag-uusap sa mga senador, hinaharang naman ito ni Senator Lacson. Ito si Patrol 7. Di ba paano yan? Maghihintay pa rin tayo? Wala eh. Wala pa rin tayo. Stalemate pa rin yan. Stalemate pa rin, ha? Oo nga, stalemate pa rin. Ha? Oo, reenacted. In the meantime, napag-alaman ko, senyor, yung palang, halimbawa, yung empleyado ng Sandigan Bayan, empleyado ng gobyerno, at saka mga teacher, police, military, yung meron silang pending na salary increase eh. Paano ngayon yan? Hindi nila makuha as of January. So, retroactive yun. Hanggat di napapasa yung budget na 2019, yung salary kasi nila sa Sanitization Law, Part 4, yung Enero na yun. Enero, January, February, March na ngayon. So kapag ito mapasa yan, 3 buwan ng utang sa kanila na salary increase. No, 3 buwan? Ano yan? Retroactive ba yan? Pag oras na i-release na yung budget natin? Retro naman yan, okay. Ang problema, sinasabi yan ni Mao. Di ba parang nagsisaving sila dyan. Parang meron na silang inaantay na pera nila. Parang ganon. Kung retro, ha? Siguruhin nilang retro, ha? Retro kasi ba? Okay. Kung retro, para lang sila nag-iipon ng pera. Tapos biglang makukuha nila kagad ng bigla. Sinasabi ng mga kongresista naman, pwede naman palang gawin ni Duterte mag-executive order.
Dahil enacted budget pa ngayon, hindi pa gumagalaw yung 2019 eh. So pag nag-executive order siya, magpalabas siya ng pondo para bayaran lahat yung utang ng salary increase. Dahil yung tahimik lang pala yung judiciary, Sandigan Bayan, no? Kasi kinausap ako ng mga empleyado ron. Jill, 3 buwan na kami hindi nakakasalary increase. Batas yun eh. Okay. Yung SSL Salary Standardization Law. So bukod doon, yung guro, teacher, government employees, hindi nila makuha yung salary increase nila hanggang nila pinirmahan yung proposed budget sa 2019. Okay. Gusto ko malaman, sino ba yung concerned committee dyan na magsasagawa ng investigasyon dito sa problema natin sa tubig ngayon? Wala ka nalalaman? Ha? May yung committee sila Sara Ilago tsaka ang nag-final resolution Depende sa plenary kung saan i-refer na. Kasi di ba nagpalabas ng pahayag si Colmenares na sabi niya, ang bayan muna. Sabi daw, pinag-aaralan na raw nila yung pagsasampa ng class suit sa Manila Water Company. Bakit? Meron bang binilabag ang Manila Water Company na nakikita nila? Actually, may final resolution sa Congress, yung meeting na magkaroon ng probe. Yung isang committee sa Congress, siguro Public Service Committee o yung concern sa water. Para nga imbestigahan ko talaga bang may negligence ba rito? Meron bang kapabayaan artificial ba o sinasadya? Ito ba sinasadya? Kasi may mga alleged si Colmenares na ginagamit daw di umano ng administrasyon, mabigat na aligasyon ito ang Manila Water Company para bigyang katwiran daw yung multi-billion pisong dam project na popondohan ng China. Yung Kaliwa Dam Project. Kaliwa. Yung binunyag nila kahapon. Natatanda mo yun. Ni Secretary Dominguez yata nagbunyag nun. Yan na nga. Kumbaga ginawang dahilan, binabati ko. May katotohanan ba yan? Kaya yan ang gusto ko linawin hindi gusto ko sanang kunan ng side itong Manila Water. Siyempre, hindi naman, biro mo ba, malaking issue yan, kung totoo yan, na ginagamit. Pero ang malinaw sa inyo, hindi biro yung maglukulukuhan tayo na walang tubig, pero may tubig naman pala, para lang sa kapakanan ng isang malaking proyekto. Kawawa naman ito nagdurusang mga kababayan natin, di ba? Hindi naman siguro gagawin ng gobyerno yan. Dito sa area namin, wala kami, ang schedule pala namin 5 p.m. cut na naman kami ng tubig. Wala naman kami tubig mamaya. Kayo ba nawawalan ng tubig? Gayahin mo na lang ang ginagawa ng Engineer Mora. Maligo ka na lang ng mineral water. Dahil mo, tindi nito. Kaya mo ba yun? Yaman yata. Yaman ito, yabang Ginaganon pa ako Galon-galon lang daw siya maligo ng mineral water. Kaya pala sabi niya, kita mo, gumanda kutis ko, senyor. Ang yabang. Alam ko dyan sa Pasig, wala din tubig dyan Kaya nga, pero siya, kung manigo daw mineral water. Ayun ang pinagmamalaki niya. Alam mo, papasahin yung mga Facebook, yung mga media na kasama natin. Reklamo rin kasi yung mga bahay nila, wala rin tubig. Ayun na nga. Hindi lang naman maraming mga media na yan talaga. Okay. Ang probe na gagawin ng Congress para nga malaman kung ito'y ginagawa lang to. Yan ba sinadya? Yan ba sinadya o gawa-gawa lang? Kasi kaya tinatanong yan, bakit yung ibang, dalawa lang naman ang concessionaires natin Hindi, dalawa. Maynilad at Maynila. Ang kaibahan lang nila spelling. Isang D, yung isa may D, yung isa wala. Okay? Pareho naman pinagkukunan ng tubig. Wala naman sa critical level lang pinagkukunan ng tubig. Bakit yung isa nakakapagsilbi ng tubig at yung isa hindi? Ano problema? Yun. Yun ang dapat alamin dyan. In the meantime, sinasabi nila na pinag-aaralan na kung may mga administrative o criminal liability. Kasi may concessionary, may mga agreement. Natural. Meron silang compliance sa documents ng pinirmahan nila sa tama. Kung pinahilate nyo ba yan? Importanteng importanteng serbisyo yan para sa publiko, Napakahalaga niyan. Sabi namang suit, pwedeng kasumo yan ng damage. Civil case. Tama. Sinabi mo pa. Damage, hindi ka nakaligo ng araw. Sinabi mo pa. Bumaho ako. Halimbawa. Pero mo yan. Ang laking, bumasok ako sa trabaho. Sa kahihiyang ko. Tapos, yung CR nyo, hindi nabusan. Yan, ang dami pwedeng damage. Yung mga restaurant, walang tubig. Anong restaurant? Walang tubig. Nagsarado na yung ibang restaurant. Oo nga. Tol, nagsarado na. Yung kinakainan kong restaurant, nagsarado. Naniniwala ka ba? Kumain sa mga restaurant, tsaka mga turo-turo. Siyempre, walang tubig. Yan. Paano hinugasan mga pinggan niya? Yan. Paano ngayon nga? Yun. Paano nga? Punas-punas na lang. Hindi ba pwede yan?
sakit ang pwedeng abutin Ayan. ng tao dyan. At paano na yung mga bilanggo na nagkakalimpunan dyan na walang tubig? Paano yan? Mga pigsa magiging sakit yan. Lalo na matinding pigsa yan. Akala kasi nila puro mga tubig inuman lang pinag-usapan. Ayan. Sinabi mo pa. Sinabi mo pa. Okay. Sige. Yan yung mga development. Sa Metro 7, Jill Resto, number 1 para sa DWIC. Impinan todo lakas, balitang sigurado, tapat sa service komentary ng Okay, 27 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Binabati natin yung lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa atin sa live stream. Si Lola Jules, Senyor Kapitayo, kahit walang tubig, watching from Hong Kong. Diyan, may tubig kayo dyan, Lola Jules. Kami wala. Kami patabo-tabo lang kami, patimba-timba kami. Ayan ang buhay namin ngayon dito. Pero wala magagawa kami kundi ito, tiis-tiis more. Tiis-tiis more kami, At piliting wag maapektuhan kami nitong sobrang init at kakulangan ng tubig ang ating mga pasensya. Yung mga pasensya ngayon ng mga Pilipino rito sa Islas de Pilipinas. Jack Gonzalez, buenas tardes, Senyor Pacheco, from Riyadh. Naku, problema din dito sa ang tubig. Problema rin sa Riyadh. Kala ko sa Pilipinas lang, pati pala dyan sa Riyadh. Okay, si Lauro Quindoza, watching from Australia. Naku, El Nino na naman sa Pinas. Oo nga kaya nga namumblema kami ngayon dito sa tubig. Ayan. Good afternoon, Senyor. Please greet my unika iha. Happy viewing to Engineer Jenica Marie Alexis Capuno Baltasar. Thanks from Senyor from Senyor Noel Baltasar. Ayan. Maraming salamat Mula po yung pagbati niya galing sa Riyadh. Si Brix Garcia, good afternoon, doble banda from Japan. Sarap dito ng hot spring. Nag-iinggit pa to sa Japan, no? Ito si Brix. Ramon Bautista, good afternoon, doble banda, watching from Spain. Adele Sky, good afternoon, watching from France. Guwapo mo today. Kamukha mo si FPJ, senyora. Totoo ba? Tinan mo ka? Hindi ko alam Okay. Marco Fernandez, hello po. Lodi Senyor, watching from California. From Francis Coral, magandang hapon. Doble banda, watching here from Riyadh. Naku, dapat imbestigahan yan ng senador. Oo nga. Angelo Cristobal, hello. Doble banda, dito po kami nanonood sa New Zealand. Joshua Fernandez, hello Senyor, watching from Argentina. Ron Pascovillo, hello Philippines, doble banda, watching from Italy. Si CL Dison, watching from Madrid, Spain. Jose Rodriguez, watching from Barcelona. Si Ning Castillo, watching here from Singapore. Ayan. Si Jacob Hernandez, hola, Senyor, watching here in San Francisco. Los Beminda Manawag, Senyor, having vacation here in New York. Patricia Isii, hola, Senyor, watching from Japan. Sana matapos na raw ang krisis sa tubig sa Pilipinas. Ayan. Okay. Mr. Pachikowski, good PM. May isang tumatakbong senador na kung tawagin ang sarili niya noon ay Mr. Palengke. Ngayon naman ay Mr. Ekonomista. Niloloko niya ang sarili niya. Ayan. Galit na galit ang mga taga Cebu dito kay Gascon ng CHR. Sabi nito, walang kasilbi-silbi na sumasahod ng 4 million ng people's money kada taon. Dapat daw igalang ang human rights ng mga pumatay at bumanat sa muka at lalamunan ng 16 years old na babaeng church volunteer. Dapat ibigay ang 4 million na sahod dito sa pamilya ng biktima. Good PM, doble banda. People are saying that all of a sudden water shortage caused them unbearable sufferings. Maybe self-inflicted one to be used as black propaganda against President Duterte and his senatorial bets. Another blunder made by the opposition. Deprivation of people on their basic needs by Manila Water is a violation of human rights. In the minds of our people, the CHR is challenged to investigate the matter. But it is doubtful if it does. Ayan. Senyor, pakibati si Telma Luna at Soilo Luna. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga amigos at mga amigas natin na patuloy na sumusubaybay tumatangkilik sa palatuntunan ito ng Doble Banda 2019. Sa pangalan po ni Karen Jose, muchas gracias. Hasta mañana. Ito ang Doble Banda.